So it's all about finding love, not only for the celebrities but also to regular people. So sa Love Connect gabi-gabi, talagang usapang pamilya, paano ibalik yung spark, paano pabalikin yung kilig, ilang beses kayo dapat nagdi-date, pag nagkikiss kayo dapat gaano katagal. So it's the science of helping people find love and i-focus yung buhay natin sa love. You know why? When you talk to people who are about to die, they don't even talk about their career. They talk about their long-lost love na sana pala hinanap nila. They talk about their first boyfriend or first girlfriend na sana pala yun na lang yung pinakasalan ko, hindi yung misis ko. So it's all about love and relationship. That's why kung tayo, ginagalingan natin kayo, ang gagaling nyo as media people because you put in 10,000 hours sa ginagawa nyo. But how many hours are you putting in sa pag-ibig? Inaral nyo ba kung paano pakiligin o kaya intindihin kung paano painlabin yung partner mo? That is what we're trying to communicate. Aralin mo yung love and relationship para sumaya ka, para mabawasan yung depression. Dahil based on science, one of the main indicator kung malulungkot ka, desperado ka, or miserable ka sa buhay mo is yung quality ng love life at social relationship mo. So that's Love Connect, and I'm Dating Coach V, your love guru on air. That is my mission in life. Whether I get paid or not, whether I be on TV or not, this is what I'm gonna do for the rest of my life. Thank you. Hello, ayan. So sa mga naghahanap dyan ng perfect match nila, alam niyo na kung sino hahanapin? Si Coach V. Diba? Very mataas ang success rate ng pagmamatch, no? So, ayan. Now, let's move forward to Doc Lulu Marquez. Okay. Alright. So, hindi ko alam kung pinakaalala ko sa inyo. DZMM po, ang programa ko doon ay private nights. Isang oras lang po yun, 3 to 4 a.m. Pero ngayon, nung naibalik po ko, linggo pa rin, pero 4 na oras. Tuwing linggo, 12 a.m. to 4 a.m. Tulog kayo. Anyway, it's okay. We have podcasts and you can watch that. Alam niyo po, yung sex na yan, sabi nga nila, why do you talk about sex? Right? Everybody knows about sex. Yes or no? Yes. Yeah, kailangan ko ng participation ninyo, ha? Okay. Yes or no? Yes. Okay. Pero sa Pilipinas, sex is supposed to be taboo. Oh, taboo. Okay. Ngayon, ayaw kong maniwala sa ganun eh. Dati yun ang feeling ko, I don't even talk about sex. Kasi, mas charge, di ba? Okay? Pero, habang tumatagal, nakikita ko yung problema hanggang ako ay bisa na tumanda. Okay? And I have so many batchmates na nagkakaproblema na sa kanilang sex, and then we talk about it. No. Paano ko pinursu yun? Paano ko mapalang mukha ko? Even as a doctor, I can talk about it. But, there are doctors who don't even talk about it. Di ba? Hindi naman lahat ng doktor ganito magsalita ah. Maghanap kayo, wala. Minsan dalawa siguro, tatlo lang kami. Pero mahirap po yun. Actually, ko po ay nag-aral pa, hindi pa ng pagka-doktor, kung paano po maging coach, maging mentor, maging speaker about sex. So, if you don't know, if you know John Maxwell, okay, meron siyang tinatawag na pag-aaral, hindi po pumunta sa States, meron po online learning kay John Maxwell, okay, meron po modules and all. Pag natapos mo yung modules na yun, then you go to Florida and meet him and get the certificate. And then, kwento ko lang, nung nandun ako, nakausap ko mismo si John Maxwell, and then he asked me, what's your topic? You know, kasi doon daw, pag naging estudyante ka, meron kang particular topic. Sabi ko sa kanya, John, problem in the Philippines, sex is taboo. Yeah? Sabi niya ganun, why? Sabi niya, ganun talaga sa Philippines it's really like that. That's it. So that's my point. Yan, mas lumakas ang loob ko, pagbalik sa Pilipinas, malakas na talaga ang loob ko. Now, yung sex na yan is not just sex, Remember that. Kasi yung iba sa inyo, ay nakakaya si Dr. Talk about sex, bastos. Stop it. Baka kayo yung bastos, hindi po ako yun. Remember, ang mga kababaihan po, ang mas maraming may problema. Hindi lalaki. Kayong mga lalaki, ang mga testosterone level mo, kuya, mataas. Masyado kayong ma-el. Testosterone is the hormone of libido and passion. Tama? Sumagot kayo, tama?
Correct. Yan. Ang testosterone natin mga babae, mas konti. At the age of 35, at the age of 35, that will start going down there. Kaya yung libido natin mga babae, unti-unting bumababa. Not unless, if you are sexually active, at yung pamilya ninyo talks about sex education, kahit na ikaw ay menopause natin, you still talk about sex and you will be sexually active. Okay, remember that. Remember, itong orgasm na to, yan ang problema eh. Kayong mga lalaki, wala kayong problema niyan eh. Minsan meron kayong premature ejaculation, tama? Ba't hindi kayo tumatango? Yes. Ayaw mo sumagot. Yung mga babae tumatango. Tama. Mga babae. Yes. So, the guys, you have problem, pero ang mga babae, ang mas may problema. It's called the silent, secret epidemic of women's sexual dissatisfaction. And that's anorgasmia. They don't have orgasm. Remember, there are two kinds of orgasm, true and the fake. Kuya, ano yung fake orgasm? Puro haling-hing lang. Tama! Oo, parang pusa, maingay, pusa nasa bubong. Sabi niya, ganun lang. At saka paganda ng paganda. Remember, ang true orgasm is parang tinatawag dito, meron kang pre-epileptic seizure. Tango ka, alam mo yun? Okay? So anyway, true orgasm is rhythmic contraction of the pelvic floor muscles. So yung balakang ay nanginginig, yung thigh muscles ay nagko-contract, yung leg muscles ay nagko-contract, yung toes mo, nagko-curl. And what else? Your face is pangit ka, hindi ka maganda, okay? It's called facial grimace. Facial grimace. But after the facial grimace, you will smile, you will bloom. And then when you wake up in the morning, masarap ang breakfast ni Kuya. Kasi nag-orgasm ka ng totoo, okay? Remember, kayo talaga, naka-smile kayo, alam mo kung na-experience. May I ask kung sino dito ang married? Raise your hands, please. Married. Ayaw, mami. Kuya, ikaw lang? Oo. Anyway. Okay, may notes ako dito, very important, di ba? Learn about cliteracy. Ito na lang. Learn about cliteracy. You know cliteracy, kuya? Ikaw na sa harap kaya kawawa ka sa akin. Cliteracy. It's about knowing the full anatomy of the clitoris. Okay? Are you cliterate? Oh, tumahimik na naman kayo. Di ba may word na literate, right? Are you literate? Of course you are. Lagi may pinag-aralan, di ba? Sa literate kayo. Pero are you cliterate? Walang sumasagot, Star. Okay? Cliteracy is, nahihiya. May Okay. tumatawa dun sa likod. May tumatawa. Literate yan. Yeah, so, mahilig kayo mag-google. I-google na yan, cliteracy na yan. Okay? Cliteracy, so we need to be cliterate. It's very important. Alam niyo, kung may penile erection, meron din kaming clitoral erection. O ano? Ano ka? Kala nyo kayo na nag-erect dyan? No. We have to be erect too, girls. Hello. You have to be erect too for you to be able to reach your true orgasm. If not, fake yan, paganda ka na ng paganda. Kailangan pumangit ka rin. Okay? So remember that one. It's very important. Now again, itong sex na talaga, no? Visit ito, no? Para bang, ba't ba pinag-usapan yan? Kailangan po yan ng private talks sa DWPM, Radyo sa Istrenta, para po magising ang mga tao, bata man o matanda, maging aware na there's a problem. This is a medical issue na may solusyon. Right? So if you listen, I hope you listen. Kaya lang, mapupuyat kayo, sorry po. Kasi 12 to 4 a.m. yan eh. Pero ngayon, it's gaining listeners and texters already. They ask, they call about their problems. Nakakatuwa talaga, pati ako nagulat kasi 3 months pa lang kami nag-start ng private talks. Okay, one last. Very important ito mga tip ng Tita Doc nyo, ha? Okay, sex has nothing to do with race. Sex has nothing to do with religion. Kahit na anong religion mo, kahit na anong race mo, kuya, Negro ka, Inchik ka, Lebanese ka, pare-pareho lang po ang anatomy niyan. Iba lang po siguro yung size. Ano? Ba't natahimik kayo? Negro ka, Pilipino, baka iba yung size mo, kuya. Okay. So, but the anatomy is the same. Yung function niyan, the same. Okay? So again, last.
alam niyo po, for sexual wellness, kailangan po natin ng STAR. Importante ito. Everybody should eat for sexual wellness, ha? Everybody should have sex, Can you all say that? Sex, Can you say that orgasmically? Sex. Oh, grabe. Si Kuya talaga, ha? Ang participation mo ngayon, ha? Red. You're in red. Okay, sex, Pero ibig sabihin po yun for sexual wellness. S, you sleep the right amount or right time. 6 to 7 hours. You eat healthily. Okay? Iwasan natin yung maalat na mantika, matataba. Di ba? Walang soft drinks. Walang limited rice. Eh, kahit kasan, pasaway tayo lahat, di ba? Okay, so S, E, ano yung X, kuya? Exercise. Tama, so sex na yun. Ano yung A? Panglaban sa free radicals. Alam nila yun, ha? Antioxidants in the form of food supplements, pwede po yan. Yung H is H2O, hydrate. So again, for sexual wellness, kailangan nila natin lahat ng ay, bagal, parang dalawa lang tayo dito. Okay, kailan kayo ulit nag-make love? Nag-sex? Wala mo sasabi. Wala, sige, pero sa loob-loob ninyo, kanina lang, te. 1 hour before the 1 hour before? Sila po. Okay, yung lalaki nag-orgasm, yung babae hindi. Okay, now, remember this one. Another code. Ha, he, hi, ho, hu. Can you all say that? Ang tanong, ano ibig sabihin ng ha? Ha? Happy. Okay. Para humabang buhay natin. At may sexual wellness, happy. Ano yung he? Healthy. Ano yung hi? Hip. Wag lotion, te. No, pag-ayos-ayusin yung mga sulit. But hip. Your hip. Kuya, hip ka ba, kuya? Hip. Hip. Okay, hip. Okay. Yung ho, H-O. You should be ho. Uy. Ano? Holistic. Holistic yun. Sex nga topic eh. Holy. Hindi pa yun. It should be holy. Yeah. Okay. Happy, healthy, hip, hot. Hot or horny? Pwede. Yes. Yung H-U-I, full of humor. Very good. Yes. So, okay, so you all got it? So, ha, all together now. Ha. Parang hindi kayo nakakain, ha? Hindi yata masarap yung pagkain niya, kuya. So, maraming salamat. You have to listen every Sunday, 12 to 4 a.m. Private Talks. Kasama ko po si Kuya tuloy. Si Ate Aimee Estereja. Thank you. Ayan, sumakipan po natin, no? Guys, sumakipan po natin. Kakalimutan na ang sex, ha? And ha-he-hi-ho-hu. Pati, learn about everyone. Learn about literacy. Okay, so ayan po. Last but not the least, of course, ang pinaka-inaabangan ko for today, ang ating oral reading from Stargazer. Siguro bago mag-oral reading, kwento ko muna kung paano nag-umpisa ang programa natin. 15 years ago, 15 ba o 16 years ago, nag-guest lang ako sa DCMM. And people come phoning their questions. Imagine mo talagang nag-overload ng magtatanong about their life, about ano nakikita sa future nila. Yan. So, dyan tayo nag-umpisa. And then until nga sinabi, pwede na sariling programa yan. So I started with DCMM 2007. Okay. Tapos hanggang sa, mag-stop nearly 13 years. And then I went on board sa Kumu with ABS pa rin. And after 2 years, nandito na naman, binalik tayo sa radyo. Okay. So anong ginagawa na isang psychic? Ayan, sasabihin mo, anong ginagawa na isang psychic sa radyo? Bukod sa tatawag kayo, gusto kong malaman ang future ko, bukod dyan. Ang layunin ng ating programa ay itaas yung level of knowledge ng tao sa psychism. Kasi sasabihin yung psychism na may mamula sa Quiapo. Alam niyo, minsan naglilito ako pag gano'n eh.
Di ba parang, teka muna, hindi naman yan ang psychism all about. Kasi nakikita niyo sa Quiapo, tatawagin kayo marami. Yan. Madalas naman yan, binobola ka lang, titingnan reaction mo. Di ba? Kung umu-okay ka. So, ganun nangyayari na maraming mga tao ang iniisip sa pagiging psychic ay tarot card reader, astrologer, ganyan, or may ibang mga ano for divination, albularyo, yan. So, ayan mga nanggagamot. Hindi po. Ang pagiging psychic is different. If you look at psychism, it is part of psychology. That is your third eye. That is part of the psyche na yung heightened five senses ko. Kung ano yung nakikita ko, hindi nyo nakikita. Kung ano yung nararamdaman ko, hindi nyo nararamdaman. Kung ano yung sabihin yung naamoy ko, hindi nyo naamoy. So, may clairvoyance, clairgustance, yan. So, lahat ng clairaudience, yung may naririnig. So, ano yan? Lahat yan meron ko. Lahat ng clear. Okay, hindi clear. Clear. Okay. So, when I was starting my journey, bata pa raw ako, nakikita na ako ng aking lola. Lola ko kasi lagi kong kasama. Nakikita ko ano yung mga kinakausap ko na hindi makita. So sabi, baka ito ay may problema. So lagi ako na sa office ng guidance counselor. Alam nyo, sa totoo lang, there was a time, principal's office pa, lagi ako nandun. Pero I was top 3 of the class. So sasabihin, baka ito may psychological problem. Lahat naman ng test ginagawa sa akin, normal na bata. Okay. So, until nga magkaroon na ako ng muwang, I like the bizarre. I like things talking about ghosts. At sino ba sa inyo ang hindi interesado sa mga bagay na yan? Lahat kayo, ang Filipino mahilig sa nakakatakot, sa multo. Okay? So anong ginagawa natin programa? Inaayos natin yung paniniwala nyo. Inaayos natin intellectually. Ano? Marami tayong ginagawa. Bago ka maniwala na may multo, kailangan may dadaanan ka pang proseso. Yun yung gagawin natin. Baka naman, naririnig mo scratches on the ceiling, on the walls, yung pala ay may dagalang. Yun. So, doon papasok ang pagiging paranormal expert. So, lahat yan, titingnan ninyo kung yan ba ay, maraming questions eh. Does it happen often? Does it happen at certain times? Ganyan. Ano ba ang i-rule out nyo? And, during the course of my sabihin career here on TV and radio, marami po akong ginestan na ng mga programa. Like pagka meron tayo sasabi, Spirit Quest. Ang Spirit Quest is yan ang term na Spirit Questers. Pero kapag may mga haunting na mga bahay, ako po ang laman na rated K noon. Okay, ano yun? May specific ako rated K 2018. Nahagip ng camera, may kinakausap ako. Hinagip ng camera kung ano yung kinakausap ko. Nakita doon yung apparition ng isang babae na naku Maria Clara, may bata pa. So yun yung meron ka resibo. Yan, na hindi yung parang gawa-gawa. Marami po kasi ngayon, lalo na after the itong pandemic, during the pandemic, pansinin nyo, ang TikTok, FB, ang daming psychic lumabas ha. Sabi ko, ang dami nila. Parang mga gremlins. Yung mga iba natuto lang na mag-tarot card reading, tapos ano na, parang ang galing-galing, meron mga nalalamang mga cleansing. These are ina-avoid ng ating programa to endorse something that is not credible. Ano ba ang para maging isang tunay na psychic? Dadaan ka sa proseso ng verification. Okay? Hindi ako natatakot po na subukan. Okay? The first time I guested on TV was with Boy Abunda. And that made him guest me regularly. So sabi niya, sige nga, Jack Edwards, may maganon eh, mag-style ka na mag-crossing over. Okay. So ini-stylean ko ng crossing over. May kinontak akong spirit na hindi ko sila kilala. May audience eh. Mamaya-maya may humahagulgul na. Dahil sinabi ko yung pangalan, Teresita. Eh kamamatay lang pala ng nanay niya na Teresita. Sinabi ko yung mensahe. Pinastop niya kasi masyado na daw naging personal yung mensahe. So pina-edit na lang yun. So, ano pa ang sabihin mo, resibo. Nagtatago po ako ng resibo. Kasi, ang tulong po sa akin ng Father Bulataw, yan po ang naging mentor ko, Father Jaime Bulataw of the Ateneo. He is a Jesuit priest. Wala na po siya. Namatay na po siya mga 4 to 5 years ago. Siya ang nagturo sa akin, i-hone yung gift ko. Na doon ako, hindi ako healer. So sabi niya, you're not a healer. You are a person with very strong personality na nagtatanggal ng negative energies. So, yan doon ako and
I'm a clairvoyant, I can see spirits. So yun, na-identify niya. And I'm very good with remote viewing. Ano po ang remote viewing? Nandito po ako, nag-usap tayo, meron akong kausap sa ibang kaya kong sabihin ko ano nangyayari sa kanya doon. Ultimo butas na pantalon na suot niya. Yes. So, marami na tayong, anong tawag dito, pinatotohanan pagdating sa mga bagay na yon. Even yung executive producer ko at the time, I was passing through EDSA at the time, tapos biglang ko siyang tinawagan. Nabuksan mo na regalo ko. And at that time, he was opening the gift. And sabi ko, may butas yung karsoncillo mo, yung ano mo, yung brief niya. Alam mo, tumayo daw siya, tumayo mga balahibo niya, tinignan niya yung window, baka daw nandun ako. Sabi ko, hindi, nandito, nagdadrive ako, papunta ako, Makati. That's what remote viewing is all about. Ang aking pinaka-resibo nga na sinasabi ko sa inyo, yung bibigyan ko kayo na updated. Ako siguro magkiklaim talaga ako. Ako lang po ang psychic na nakapagsabi ng COVID-19. What happened in 2019? I did not know it was COVID-19. But syempre, iba naman yung pangalan. Nasa, ano po yan, Magandang Buhay. Mamaya may ibibigay po akong bracelets at pendants para sa inyo. Nandyan po, meron po akong piece of paper na merong links para maintindihan ninyo kung ano yung pagkasabi ko. Sa Magandang Buhay, tinanong ako ni Carla, ano ang dadating na sakuna o may mga diseases ba na ganyan? Sinabi ko meron, mysterious disease that will parang hindi maintindihan kung saan galing. Ganun naman ang COVID eh. Hanggang ngayon, mysterious. Tapos sabi ko, it will start in a far-flung barangay in the Visayas. Di ba yung unang pumunta dito sa atin na inchik na mag-asawa ko, mag-boyfriend yun? Di ba sa Cebu or Bohol na di ba na? So it's nasarado muna doon. And then, in-emphasize ko, it's all about pneumonia. Sinabi ko talaga, and what is COVID all about? Pneumonia. So I can claim that I was the only one. Kasi yung ibang mga nagkiklaim ko, ang dami po psychic nagkiklaim after na, during the time, ito po bago. 2019, I think it was January 1, 2019 ko sinabi. And the initial cases was November of 2019 sa China. Come 2020, eto po siguro makikita nyo, sumisimangot ako dun sa video. Kasi, yung katabi kong psychic, card reader, hindi psychic, card reader, tarot card reader. Ang ganda-ganda ng 2019. Ganyan siya. Ang ganda-ganda ng 2019. Nakaganyan ako. Tapos tumingin ako sa baba. Dahil I don't see anything maganda. I specifically said, online businesses will prosper. What happened in 2020? Online businesses. Diba? So, these are mga resibo na yan yung pinapaalalahanan ko din ng ibang practitioners that before you claim yourself to be a psychic, dapat talagang dumadaan ka sa proseso ng verification. Kaya if somebody wants to test me, I don't mind being tested. Okay? Bakit? At saka pag pupunta kami sa isang, sasabihin mo, place para investigate mo, ayaw na ayaw ko po, alam po ito na lahat ng mga crew at saka lahat po ng mga EP ng iba't ibang programa na ayaw ko kinukwentuhan ako. Bakit? Kasi pwedeng sabihin kinukwentuhan nyo lang yan, kaya yun isasabi nyo. Doon ako sinusubukan, sabi ko wala akong magsasalita. Doon ako susubukan ko ano na yung nakikita ko. And I cannot, ito siguro, I'll just be telling you para dito lang, no? Kasi yung case niya medyo delikado. I was the only one na nakapagsabi kay Ruby Rose Paramena na nasa loob ng drum at saka nasa loob ng kanya. We cannot use that because I think the case is still being appealed kasi na-dismiss eh. So it could be tantamount to kung anong mga kaso yan. Basta nung pumunta sa akin, ang mother ni Ruby Rose at saka si Rochelle, sinabi ko na from that time na yun, patay na. Wala na. At saka dinescribe ko paano yung position. Nakaganyan. Tapos may nakabusal dito. So, nandun nga sa loob ng drum, pinakita sa akin doon na gano'n yan. So, sabi ko makikita lang yan sa loob ng property, pero hindi sila makakuha ng search warrant at that time. Kaya hindi nakita. Matagal bago, di ba may nagturo. Sabi ko mawawala yan ng turo niya, may nagturo. So, we don't know kung saan. Anyway, the program is not all about mystery. Kasi marami sa ating Filipino, kapag nagkakasakit, sasabihin agad, nakulang po ako, Mr. Pagtingin ko naman, hindi.
Pero believe na believe sila, kailangan naniniwala sila, nakulang sila. Hindi lahat ng nagkakasakit, nagkakaalitan, ay kaagad sasabihin mo kulang o barang, whatever. So yun yung aim ng programa na to educate them well na kailangan mo na pumunta ka sa isang doktor, medical muna. Kapag mayroong problema, ay star na possess siya. Eh kita-kita ko naman, psychological naman ang problema. Di punta kayo sa psychologist. So dinidirect ko sila sa tamang expert. Meron naman talaga nangyayari. Like yung mga paranormal mga incidents, yes, just happen. Kaya nga makikita nyo sa rated case, sa magandang umagang kaganda noon, meron mga programs na talagang pinapakita ko na meron talagang kapabalikan. So, the true test to a psychic, hindi mangyayari. Siyempre, ayaw naman ng isang psychic na mangyayari hindi maganda. Pero yun yung nagiging resibo o kaya yun yung nagiging proof kasi. And one of the things that I do best is aura reading. Like for example, yes, I can see your aura is a little bit pushed out na green. No? You may look tough, but actually, pusong mapang. And you're ready to help other people. Except that sometimes you are misunderstood. Okay? Mabait pero misunderstood sa lahat ng mga intensyon. And try to love yourself more. Ayan. Huwag ka na umiyak. Okay, kayo po, naka-red. Ang daming opportunities dumaan sa buhay mo. Because the blue is kinda muddy, madumi yung blue. Ang daming opportunities na sana pwede ka pang makita kung saan lugar. Ibig sabihin ng marami kang pinalagpas ng bata na opportunities. Pero sa ngayon, you are contented, you are there. At dyan ka, you are there best kung saan ka dapat. Yun. Kaya lang, learn to say, speak up. Kapag meron talaga hindi tama, learn to speak up. Sa proper manner at sa tamang tao. There are things na hinuhuli mo rin. Okay? So, para maging maayos yung trabaho at maging maayos ka, kailangan magsabi ka sa right time, right person. Yun. Baka minsan kasi ibang tao sasabihan mo, hindi nakakarating ang iyong kinain. Yan. Okay. Kanina pa kita tinitingnan. Hindi, ikaw. Your aura is yellow. Okay? Aura reading is a gift. Okay? You train for it, but not many people can aura read. Okay? Marami yan sasabihin, ang ganda-ganda ng aura mo. Ganyan. Huwag ka maniwala kasi lahat naman ng aura natin may pangit, may maganda. Okay? So, hindi ko rin mapipili kung ano sasabihin ko, ha? I'll just try to be as diplomatic as possible. Okay? Pero kung may gusto ka, pero hindi mo siya ma-achieve. Oo. Siguro kailangan mo maging mas malapit pa dun sa tao yun. Okay? So, meron kang, dadating yan, makikita mo yung dilemma mo within the next 4 months to 5 months. There will be someone that you will be liking, or you're liking now, kaya lang, gagawa ka ng paraan dapat para ma-achieve mo yung gusto. Mahihain kayo, actually. You always have, kaya ko ba? Gano'n. Pero kaya-kaya mo. Ngayon, ikaw yung naka-light green. Mid-green. Ikaw naman. Nabubuli ka. Nabubuli ka. Oo. Mapagbigay ka kasi. Okay? Learn to assert. Kasi nakikita ko yung yellow and blue mo, parang napusyaw-pusyaw pagdating sa taas. Na mag-learn ka mag-assert ng gusto mo para sa'yo. Hindi para sa'yo, huwag daanin sa ibang tao. Yung para sa'yo, diretso mo sabihin. Pero nabubuli ka nga. Oo. Tama? Nabubuli ka. Hindi, kasi hindi sabihin mo, hindi naman bully na inaaway ka. Gano'n yung kung ano para sa'yo, hindi mo masyadong inaano mo through others. Yung sa'yo ang iyan mo, ipronta mo. Yan. Okay, next. Gusto. Si Kenneth po. Ikaw. Okay. Alam mo, may
minsan nabobore ka sa buhay mo. Minsan nabobore ka, iniisip mo, saan ako pupunta? Tama ba itong pera? That's your dilemma now. You should get out of it. Okay? Kasi you have to make a decision. Are you there or are you somewhere else? Okay? Pag dumating ang isang opportunity, pero wag kang wag mong don't be deceived by your emotions. Kasi baka mamaya para dyan ka talaga sa isang bagay, nadi-deceive ka lang ng boredom mo. Okay? So make your decision, sabihin mo, very clear, precise, at saka balance yung ito at saka ito. Huwag ka na dito. Yan. Okay, next, sino doon? Ikaw ba? May nagkasamaan kayo ng loob lately. Meron. Very clear. May kasamaan ng loob. Alam mo, pride lang yan. Oo, pride lang yan. Actually, pride. Kailangan, hindi masamang mag-reach out ka to clarify things. Because it will be the start of something better. Okay. Oh, natatakot na kayo. Baka mamaya yung mga secret nyo. Gusto mo ba? Yeah, siya po. Siya po. Sige. Go, Jess. You have very bright ideas. Okay. But the thing is, it's more of how you present it para ina-adapt. You're very good. You're very good in paper. You're very good in conceptualizing. But the thing is, sometimes mahina ka rin magsabi. May agam-agam na sa Tagalog. No, go ahead. Wala kang ma-achieve kung panay, nagtatakot ka magkamali. Yan. So that's one weakness. Tatakot ka magkamali. Go for it. Okay. Magaling ka. Okay. Next. Sino? Sino kumakaway? Itaas mo yung kamay mo lang. Lapit ka dito para makita ko yung aura. Malayo, hindi ko makita yung aura. Nakikita ko pang kulay. Pag once nakabukas siya, lapit na kayo niya para. Okay. Tayo ka konti. Tayo ka na. Para hindi ko nakikita yung aura niya. Nasasapawan. I'll try to make it very, alam mo, sweet ka. Pero maldita. Oo. Pero meron siyang naughtiness na maganda. Even, pagdating sa family mo, huwag lahat pagbibigyan mo. Okay? So, meron time na dapat ka para sa sarili mo at saka yung goals mo para sa sarili mo. Di ba? Parang ano to? Carlos Yulo ba? Kailangan, oo, mahalin mo sarili. Huwag panayin mo. Alam mo? So, you have to turn inward na ano yung para sa akin, makakabuti sa akin. You have to start that now para maging masaya ka sa buhay. Yan. O, next. Hindi nga po mag-aura. Your orange is very bright. It means you have a lot of ideas. Creative ideas. Ang problema ko, yung blue mo, medyo, although you are in the field of speaking, pero minsan mahina ka rin mag-speak out kung ano yung nandito sa loob talaga. Parang trabaho yung ginagawa mo, pero yung nature ng trabaho mo, hindi mo na-apply sa iyong emotions. Hindi mo nasasabi. Minsan, meron kang gusto sabihin sa isang tao, hindi mo masabi. Which is very important. Lalo-lalo na kung na-hurt ka. Okay. Ayan. Siguro po, what we can do now po, may mga magtatanong po ng media, before po they can throw their questions, baka pwedeng ma-read ni Stargazer yung aura. Then you can shoot your questions also for Dr. Liu and Coach.
baka meron kayong questions. Okay, sige, ayan. Ano kasi mga naka-line up na gusto mong tanong? Sige, Ang go. dami. Yan. Basta ako after